Malaki pa rin ang banta ng bagyong Igme sa mga kababayan natin sa Northern Luzon. Isa na itong typhoon ayon sa Pag-asa at nananatiling nakataas ang storm signal number 1 sa mga probinsya ng Isabela at Cagayan. Alamin natin ang pinakabagong balita sa lagay ng panahon mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Magandang gabi, Mang Tani. Jessica, maulang panahon pa rin ang naranasan sa ilang bahagi ng Northern Luzon dahil nga kay bagyong Igme o Tembin na kanyang international name. Ayon sa Pag-asa, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin umaabot na ng 130 km per hour near the center at bugso na hanggang 160 km per hour. Sa datos na nakalap ng Weather Central, sa Huwebes o Biyernes pa inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Pero nahahatak nito ang hanging habagat, kaya may pag-ulang mararanasan din dito sa Central at Southern Luzon. Pinapayuhan naman natin ang mga mangingisda na iwasan munang pumalaot sa hilagang baybayin ng sakop ng Northern Luzon at sa silangang baybayin naman ng Central at Southern Luzon. Ang Pag-asa, naglabas na ng gale warning. Dito sa Metro Manila, inaasahang magkakaroon ng dagliang pag-ulan hanggang Miyerkules yan, pero pagdating ng Huwebes ay asahan na natin ang mas maulang panahon. Ang Visayas naman ay makakaasa ng magandang panahon, gayon din ang Mindanao, pero may mga dagliang pag-ulan lalong-lalo na pagdating ng hapon o gabi. Mukhang hindi po ganap na makakaasa ang Luzon ng tuloy-tuloy na maaraw na panahon. Dahil sa datos na nakalap ng Weather Central, sa Huwebes inaasahang papasok na sa Philippine Area of Responsibility ang isa pang bagyo, ang tropical storm na may international name na Bolaven. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin umaabot na ng 65 km per hour near the center at bugso na hanggang 80 km per hour. Base pa rin yan sa datos na nakalap ng Weather Central. Jessica? Mang Tani, pinaka-urgent ngayon, kumusta ang magiging lagay ng panahon at ng karagatan sa Masbate kung saan meron tayong ongoing na search and rescue operations para kay Secretary Robredo at dun sa dalawang pilotong kasama niya? Sa ngayon, Jessica, yung Masbate hindi apektado ng sirkulasyon ng bagyong si Igme, kaya hindi maalon ang nararanasang karagatan doon sa Masbate. At kung mga pag-ulan naman, merong inaasahang mga mahinang pag-ulan dito sa lugar na ito kasi ang konsentrasyon ng ulan nandito sa Luzon hanggang dito sa may kanlurang bahagi. Okay. Mang Tani, tama ba? Parang itong si Igme ngayon, meron pang habagat na mahahatak. Parang hindi ba ito yung parang yung nangyari kay Hener? At doon kay habagat? Tama yun, Jessica. Ang mangyayari nga, itong tinitingnan natin, hanggang Huwebes ito hanggang Huwebes, ito yung sirkulasyon ng bagyong Igme na papunta ng Taiwan at ito yung sumusunod na bagyo. Ang mangyayari ngayon, yung hinatak na habagat ni Igme ay patuloy na palalakasin nitong Bolaven na posibleng ito yung maging Julian o Julian pag pumasok yan sa PAR. At ang mangyayari, makikita mo, unti-unting palalakasin yan yung habagat na hinila nitong Igme. Kaya tuloy-tuloy itong papunta ng Taiwan at tuloy-tuloy dyan yung hahatakin yung hanging habagat. So ang pinag-uusapan na natin ay itong sumusunod na bagyo dahil pagkatapos ng Igme, ito naman ngayon ang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Okay, pero mukhang hindi ho kaya bad news yan dahil dala-dalawang bagyo tas may kasama pang habagat. At saka di ba alam naman ho natin yung mga weather systems naghihilahan, naghahatakan o nagtutulakan. Tama yun, Jessica. Pero dito sa ating nakikita at ito yung produkto ng ating Weather Central ay hindi ito maaabutan na ng bagyong si Bolaven dahil pagpasok niya ng Philippine Area of Responsibility, si Igme ay tumama na ng Taiwan at ito ay unti-unting hihina na. So medyo maganda yan kasi ang mangyayari kung ito ay mananatili dyan, ito ay babagal habang sumusunod itong si Bolaven at pag nagkita yan, asahan natin yung mas maulan at mas malakas na hanging habagat dito sa Luzon kasama na yung Metro Manila. Okay, so dapat pa rin maging alerto tayo o mag-ingat lalo na sa landslide at flash floods. Diba, Mang Tani? Tama yun, Jessica. Landslides, flash floods at yung atin pong mga mangingisda, lalo na dito sa Northern Luzon hanggang sa Southern Luzon, maging maingat po sila dahil malalakas na bagyo po yung ating pinag-uusapan na nagdudulot ng malalakas na alon. Maraming salamat, Mang Tani, ang ating GMA resident meteorologist.
At para sa iba pa naming weather updates, bumisita lamang sa GMA News online website. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.